Magandang araw sa inyong lahat, sa iyo Sir Paul, sa inyo mga kapansit. Ngayong araw ay magbabahagi ako ng kwento. Sana mapili po ninyo Sir Paul, sana magustuhan ninyo, sana matakot ko kayo, kagaya ng takot ko noong mangyari sa akin ito. Matagal na panahon na po ito nangyari Sir Paul, elementary pa lang po ako. Dati po kaming taga Malabon, Sir Paul, at nag-aaral po ako noon sa May Tanyong Elementary School. Hindi ko po alam ngayon kung magpasa hanggang ngayon, nandun pa rin yung eskwelahan na ito. Kasi nasa probinsya na po kami sa bandang Visayas. Ilang taon na rin mula nang lumipat kami dito, kaya wala na akong balita doon. Nangyari kasi ito early 2000s po. Hindi ko na rin matandaan kung ilang taon ako noon o kung anong grade ako. Basta early 2000s po, grade school ako nito. So heto na nga, nag-aaral po ako noon doon. Yung classroom po namin, nandoon sa pinakadulo sa pinakasulok, malapit sa may dulong kantin. Sa mga taga-Tanyong dyan o sa mga nag-aaral doon, siguro alam nyo ang kwento na ito na noong mga panahon na ito, noong early 2000s nga po, doon sa likod ng hagdanan, pag pumunta ka doon sa dulo, sa tapunan ng basura, meron kang makikitang isang guho doon, isang pasukan, isang butas. Doon kasi sa bandang likuran na ito, bihira na lamang po ang nagpupunta kasi bukod sa mga basura, tambakan po ito ng mga sirang upuan, mga lamesa at kung ano-ano pang mga basura. Mabaho po doon kasi may mga patay po na hayop doon kagaya na lang po ng ibon, daga o aso. Ang mga nagpupunta lang po doon ay mga ilang guro at mga janitor po namin. Kami mga estudyante bibihira nga lang pong magpunta. Alam niyo kung bakit? Meron kasing kumakalat na chismis noon o kwento na doon daw sa likod, partikular doon sa may butas, meron daw bungo. Dahil nga po kumalat ang chismis na iyon o haka-haka na iyon, may mga kumalat din pong kwento na yung eskwelahan daw po ng Tanyong noon. Ito po yung katabi ng Star J na building ha, para po mas maliwanag, para mas malinaw. Dati nga raw po, ito raw po ay isang sementeryo. Hindi ko lang alam kung totoo iyon. Basta, chismis lang po iyon. Syempre mga bata pa kami noon kaya yung mga bagay na yon, nakakatakot, nakakakilabot. Kaya mas lalong walang nagagawing estudyante doon sa parte na iyon. Bukod sa madumit magulo, nakakatakot nga talaga. Pero isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Cleaners po ako nito, Sir Paul. Marami kami nito. Mga kagrupo ko sa paglilinis. Yung mga panahon na yun, ito po yung mga panahon na kapag alas 5 o alas 6, madilim na. Ang problema, Sir Paul, nung naglalaro po kami ng mga kaibigan ko, nagbabatuhan kami ng bag, aksidente pong nabato ng kaklase ko yung bag ko sa may bintana. Yung bintana pa naman namin noon, jealousy lang po ito o jealousy. Hindi ko alam kung anong tawag. Dalawang spelling na lang po ang nilagay ko dito, Sir Paul. Kayo na pong bahala magtama. Ang malala pa, Sir Paul, nabasag po yung salamin. Tapos, yung bag ko po, napunta po doon sa likod. Ito po yung likod na ito, sa ilalim nito. Ito po yung tinutukoy ko na may guho. Yung may butas po. Yung sinasabi nga nila na doon sa ilalim, may bungo. Di kami mga kaklase ko, mga kaibigan ko, siyempre natakot, kinilabutan. Sabi ko, hindi kayo makakaalis hanggat hindi niyo ako sinasamahan. Ang problema, Sir Paul, balak nilang umalis. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung mga bag nila at tinapon isa-isa doon sa labas, doon sa likod. Galit na galit sila sa akin, pero wala akong pake. Nga pala, 10 kami mahigit, pero ang naitapon ko lang doon sa likod, 4. Sa madaling sabi, 5 kaming mga estudyanteng ang mga bag nandoon sa likuran. Iniwan na kami ng ilan sa mga kaklase namin. Kaming 5, hindi makaalis doon sa classroom namin.
Aalis ba kami? Iiwanan na lang ba namin? Bukas na lang kapag umaga. Kaso alam naming hindi pwede yon. Kasi alam nyo namang noong mga panahon na yan, papaluin ka talaga ng nanay mo. Siyempre naiwan mo yung bag mo eh. Imposibleng wala kang kurot, palo o sermon. Hindi gaya ngayon. Yung mga bata ngayon, sila pa ang nasusunod kaysa sa mga magulang nila. Ay, iba talaga ang pagpapalaki sa amin dati. Mas matitino kaming mga bata. Well anyway, fast forward. Kaming 5 ay magkakahawak na nagpunta doon sa may likuran. Swerte nga na yung isa sa amin, may flashlight at yun ang gamit-gamit namin na liwanag para makapunta doon sa ilalim, para makita namin ang madilim at magulo na bahagi na iyon ng eskwelahan. Takot na takot kami, Sir Paul. Nakita namin yung magugulong upuan, mga basura, mga kalat. Baho rin. May naaamoy kaming patay na daga. Yung mga bag po namin, Sir Paul, saktong nandoon sa may tapat ng guho, doon sa may butas. Dahan-dahan naming pinuntahan yon. At nung nakapunta na kami doon sa mismo mga bag namin, kanya-kanya kaming kuha pero sakto, Sir Paul. Dahil, psst, psst, anong ginagawa nyo rito? Pagbaling namin doon sa pinanggalingan ng tunog, sabay-sabay kaming naistatwa. Kasi pagbaling nung kaklase ko na may flashlight doon sa loob ng guho, meron kaming nakitang isang bungo. Gumagalaw ito, Sir Paul. Partikular, yung bibig niya. Skeleton, Sir Paul. Yung buto-buto. Gumagalaw, nagsasalita. Hali kayo rito. Palit tayo. Palit tayo. Sigawan kaming magkakaklase, Sir Paul. Kanya-kanya kaming takbo, paalis doon sa likod ng eskwelahan, palabas doon sa gate. Sigawan kami. Yung gwardiya nga, tinatanong kami kung ano nangyari pero wala nang nakasagot. Hingal na hingal kami. Punta kami doon sa may tapat ng Star J. Maliwanag kasi doon, Sir Paul. Ano yun? Ano yun? At doon namin nakumpirma na meron niyang something doon sa ilalim na yon, doon sa may butas. Totoo nga ba talaga yung nakita namin, Sir Paul? Mula nun, Sir Paul, hindi na kami nagawi doon. Traumang inabot namin. Kaming 5 magkakaklase, hindi nakapasok kinabukasan. Pare-parehas kaming nilignat. Kinumbulsyon ng ilang mga araw. At sakto naman, Sir Paul, nalalapit na po yung pagtatapos ng eskwela namin noon. At ako, Sir Paul, yun na po yung lumipat kami papunta ng probinsya. Yun na rin yung mga huling alaala ko doon sa Tanyong Elementary School. Anyway, sa mga makakapakinig po nito ng mga taga Malabon, shoutout po sa inyo. Alam niyo ba ang kwento na ito? Sa mga taga-Tanyong dyan, nandyan pa ba yung eskwelahan na yan? Dito na lang po, Sir Paul. Ako po ulit ito, si Jasper. Tawagin niyo po akong Ralph, Sir Paul. Naganap po ito mga late 2000s, 2007 to 2010. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong taon. Taga Cavite po ako, Sir Paul. General Trias. Sa mga taga Gentry dyan, taga San Francisco, Barangay San Francisco, shoutout po sa mga taga Pabahay o Tropical Village. Elementary student po ako noon. Diyan po ako nag-aaral. Sabi nga po nila noon, heto raw po yung tondo ng General Trias kasi dito po sa amin, magulo. Marami po kasing mga galing squatters area dito. Mga lumipat dito kasi para po itong pabahay. Kagaya ng sabi ko kanina, pabahay nga po ang tawag dito. So halo-halo na nga po ang mga tao. So heto na nga. Hindi po ako taga-pabahay ha. Taga-country meadow po ako. Kalapit po kasi ito na subdivision noon. Dito po sa country medyo mas maayos. Kaso noong mga panahon po na yon, wala pong eskwelahan dito. Ang pinakamalapit nga yung doon sa may pabahay.
So tumatawid pa po ako ng bakod papunta doon. Well, heto na nga. Heto pong paaralan namin. Sa likod nito ay may ilog o creek kung tawagin nila. Sa totoo lang, itong eskwelahan na to, Sir Paul, dito ko natutong magbulakbol. Paano ba naman? Yung mga guro dito walang kwenta. Para silang mga, alam mo yun, walang pakialam. Nagtuturo po sila. Pero yung mga estudyante, hindi nakikinig. Nagchichismisa, nagdadaldalan. Kami nagsusugal, naglalaro, nagtatext money, nag-aading. Yung iba walang ginagawa. Ganoon po kalupit itong eskwelahan na ito. No offense po ewan ko lang sa panahon na ito pero noong mga panahon po na iyon, yun talaga yung nangyayari sa amin noon. Well, heto na nga. Galing po akong Maynila noon. Kaya pagdating ko dito nagulat talaga ako at mabilis po akong napasahan ng masamang impluwensya. Natuto po akong mag-cutting, gumawa ng illegal, magsugal, hindi mag-aral. Wala akong pakialam noon. Natuto rin po akong makipagsuntukan, makipagbanatan. Napabarkada talaga ako. Etong barkada ko po, madalas pong tumatawid ng bakod, papunta doon sa may ilog. Doon sa may ilog, meron po kaming tambayan dyan. Minsan nga naliligo pa kami. Dati kasi malinis pa yon. Ngayon ewan ko lang, madumi na. Ang gagawin po namin dyan, yung mga baon namin dyan namin kinakain. Maninigarilyo kami, magsusugal kami at kung ano-ano pa. Pero one time po, may nangyari talagang kakaiba na nagpabago sa buhay ko noong mga panahon na iyon. Habang nakatambay po kami, siguro mga 3:00 ng hapon, malapit ng mag-uwian. Nag-yosi, yung mga kaklase nga ako nagsusolvent noon Ako yosi lang, tsaka sugal, okay na ako doon. Meron po kaming narinig na sit-sit. Yung sit-sit po na iyon, napakalaking boses ang pinagmulan. Psst! 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 Noong una, naisip namin baka kami-kami lang din yung nangtitrip. Kasi mga nakabatak na yung iba Pero Sir Paul, habang tumatagal yung sit-sit, nakakaramdam talaga ako ng takot at kaba. Kasi parang hindi na normal yun Kabisado ko yung boses ng mga kaklase at mga kaibigan ko. At may mga tama sila, may mga amat sila. Walang ganong kalaking boses sa kanila. Mga nagbibinata pa lang kami noon Hanggang sa maya-maya, Sir Paul, nakaamoy po kami ng amoy putok, amoy baktol, masangsang na amoy. Oo, given naman po na, syempre kami, maaasim pero yung amoy na yon, doble o triple yung amoy. As in masangsang talaga. As in, masakit na mo sa sikmura. Ang baho-baho. Halos masuka-suka na nga ako noon Hindi na ako makapag-focus sa pagsusugal ko noon. Hanggang sa maya-maya, sa may mataas na puno doon sa di kalayuan, di ko alam kung anong klaseng puno yon, naraba o akasya ba, napalingon kaming lahat kasi biglang, "Hoy! Anong ginagawa nyo dyan? Nagising ako sa mahabang pagkakatulog. Buisit kayo. Gagawin ko kayo mga alipin." Sir Paul, may isang malaking nilalang doon sa itaas ng puno. Maitim po siya, mabalahibo, malaki ang pangangatawan, nakakatakot, Sir Paul. Sigawan kaming lahat, Sir Paul. Takbuhan kami, paakyat. Kanya-kanya kami akyat ng bakod. Balik kami sa eskwelahan, doon sa kwarto namin, sa classroom, kung saan yung guro po namin, patay mali siyang nagtuturo. Memang nagtuturo na lang. Hindi nga niya pinansin na pumasok kami, na nagkakagulo kami, na nagsisigawan kami. Mula noon, Sir Paul, takot na takot kami. Hindi na kami lumalabas ng classroom. Yung mga kaklase ko, hindi na po nagsasolvent. Ako, hindi na po ako nagsusugal. Hindi na kami nagkakating. Truman-truma kami noon. Mula noon, nag-aral kami, Sir Paul, ng matino. Yung guro nga namin, nagtataka sa amin mga siga-siga pa naman kami noon. Pinagagalitan namin kapag may nag-iingay, kapag may hindi nakikinig kay teacher. At yun, Sir Paul, awa naman ng Diyos, graduate kaming lahat. Kundi pa dahil doon sa nilalang na yon,
Malamang di yata kami makakatunto ng high school noon. Ewan. Anyway, dito na lang Sir Paul. Ngayong nakakapakinig ako ng mga kwento mo, isa lang ang napagtanto ko. Malamang sa malamang, isa yung kapre. Kundi naman kaya, isang maligno. Kung sino man siya, nagpapasalamat ako sa kanya. Kung di dahil sa kanya, di kami tuminom mga kaklase ko. Hello Sir Paul. Hindi na po ako magpapakilala. Isa po itong eskwelahan, malaki, sikat. Dito po sa bandang QC. Basically itong eskwelahan po namin, ginawa po sa religion namin. Pero tumatanggap naman po kami ng ibang religion. Hindi ko na lang babanggitin kung ano. Fourth year high school po nang maganapang karanasan ko na ito. At sa totoo lang, sa ilang taon kong pag-aaral dito, never kong na-imagine na totoo ang mga chismis-chismis. Malapit na po akong graduate noon at isa po ako sa may mga honor noon na estudyante. So, lagi akong ginagabi noon kasi gusto ko makahabol sa rankings. Kahit papaano makaakit man lang ng second o kahit third, pwede na sa akin yun. Hindi ko kasi talaga mahahabol yung first eh. Well anyway, 7 PM po nito. Kagagaling ko lamang sa faculty dahil nagpasa po ako ng isa sa mga projects ko noon. Habang naglalakad ako sa pasilyo palabas, sa isa sa mga classroom, meron po akong nakitang isang estudyanteng umiiyak. Nakantaka ako noon, bakit may estudyante pa? At bakit siya umiiyak? At dahil isang bidabidang estudyante, lumapit ako doon sa classroom. Sumilip ako sa bintana. Okay ka lang? Anong ginagawa mo dyan? Siyempre Sir Paul, kapwa babae ko siya. Kung ano man ang nangyari sa kanya kahit papaano, may konsensya naman ako. Baka may problema, broken hearted, tungkol sa grades o kung ano man, baka pwede ko siyang matulungan ba? Uy, halika dito. Tutulungan kita kung ano man yung problema mo. Nagpakilala ko sa kanya Sir Paul. Pilit ko siyang tinatawag pero hindi niya ako nililingon. Maya-maya Sir Paul, dahil ilang minuto na akong tumatawag at hindi niya ako pinapansin, pumasok na ako ng classroom. Hindi naman nakalak. At hindi ko malamang dahilan Sir Paul sa pagpasok ko, para po ako nakaramdam ng kuryente sa buong katawan. Para ba ako nakaramdam ng static? Hindi naman masakit, pero mararamdaman mo talaga at kikilabutan ka. Tapos yung presensya doon sa loob, ibang-iba. Nakakakilabot, nakakatakot, mabigat. Parang hindi rin ako nakahinga. Take note po ha, parang magsasummer na ata noong mga panahon na yon. Kasi malapit na nga po yung katapusan ng school year. Kahit na ganoon, lumapit pa rin po ako doon sa babaeng umiiyak. At habang palapit ako ng palapit, mas lumalakas po yung iyak. Mas naririnig ko siya. Lumapit ako ng lumapit at naririnig kong sinasabi niya na, "Inahasa niya ako. Teacher na yun. Inahasa niya ako. Inahasa niya ako." Sir Paul, nangilabot at natakot ako. Hindi na ata biro yun. Sino nang gahasa sa kanya? Lalo pa nang makita ko siya ng malapitan. Yung damit niya igulo-gulo at nakita ko na parang may mga dugo-dugo pa. Isang di pa na lang po ang layo ko sa kanya. At nang hawakan ko po siya, bago pa dumampi ang kamay ko sa may balikat niya, Sir Paul, humarap siya sa akin. Lumapit siya sa akin, hinawakan niya ang mga balikat ko. "Isumbong mo siya! Isumbong mo siya! Nirape niya ako, kinahasa niya ako!" May binanggit siyang pangalan, Sir Paul. Profesor siya. Teacher siya doon. Sa eskwelahan na yun. Sir Paul, nakita ko yung itsura ng babae. Duguan siya. Yung mukha niya. Yung mukha niya po, Sir Paul. Wasak-wasak. Wasak-wasak. Pero Sir Paul, sa isang iglap, sa isang kisap mata, nawala po ang babae na yun sa harapan ko.
Yung static, yung kuryente, yung bigat. Yung pakiramdam na hindi makahinga na wala. Ilang segundo pa, Sir Paul, bago ako matauhan. Tumakbo ko palabas ng classroom na iyon, Sir Paul. Palabas, hanggang sa makalabas ako ng eskwelahan na iyon. Marami na ako nakitang mga tao, estudyante, mga sasakyan. Pero yung takot at kilabot ko, hindi pa rin po nawawala. Lumipas po ang mga araw, Sir Paul. Wala pa akong pinagsabihan ng karanasan na iyon. Natatakot ako at kinikilabutan, pero at the same time, natatakot akong ma-judge. Ayokong i-judge nila ako na baka baliw ako. Konti na lang naman ang titiisin ko, makakagraduate na ako. Pero alam niyo ba, Sir Paul? Ilang araw bago ang graduation namin, may kumalat na isang malagim na balita. Yung teacher na tinutukoy noong kaluluwa ba yun? Multo ba yun? Na nagpakita sa akin? Umamin sa mga pulis. Na-rape niya nga raw yung estudyante na bigla na lang pong nawala. Ilang taon na ang nakakalipas. Hindi pa ako nag-aaral doon sa eskwelahan na iyon. Na-rape niya raw at pinatay. Grabing revelation yun, Sir Paul. Nakakatakot. Pero sa kabilang banda, Sir Paul, nakakonsensya ako. Bakit wala akong nagawa? Kung naging matapang lang ako. Sir Paul, noong mga panahon na yun, ilang gabi ko po siyang pinagdasal. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Pinagdarasal ko rin na sana makamtan niya ang kapayapaan. Hello, Sir Paul. High school student po ako ng maganapang karanasan na ito. 1997. Bagong transfer po ako noon. Galing private to public. Nagkaroon kasi ng problema ang mga magulang ko. Hindi naman sa pinansyal. Hindi ko na lang sasabihin kung anong problema. Basta kinailangan po naming lumipat noon. At heto na nga. Kalahati na po ng school year nang lumipat ako sa public school na iyon at wala naman pong problema. Ngunit isang araw po, Sir Paul, meron po nangyaring hindi inaasahan. Pauwi po ako nito. Naglalakad ako nito. Siyempre sa Capiz po, probinsya po nito. Bukid, puno, ganun po yung vibes. Galing po kaming Iloilo nito ha. Doon po sa Iloilo na pinanggalingan namin, syudad-syudad na po kaya kahit papaano naninibago po ako. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po ako. Nang maya-maya, Sir Paul, bigla po akong nakarinig ng para bang may naglalakad. May sumusunod sa akin. Pero sa tuwing lumilingon ako sa likod, sa paligid, wala naman po ako nakikitang iba. Walang tao, ako lang. Nagsimula na po akong kabahan noon, Sir Paul. Pero maya-maya, nang magsimula na pong dumilim, meron po akong nakitang isang tao sa di kalayuan sa likod ko. Naglalakad siya. At palagi ko parang sinusundan niya ako. Kasi Sir Paul, sa ting lumilingon ako sa likod, bumabagal po siya ng paglalakad. Pero kapag gumaharap ako, naririnig ko pabilis po siya ng pabilis. At sa tuwing tumitingin ako sa likod, palapit siya ng papalapit sa akin. Lalaki po siya, Sir Paul. Para lang siyang lokal. Pero maya-maya, Sir Paul, nang sinimulan kong bilisan ang lakad ko, mas bumilis din po ang paglalakad niya hanggang sa tumakbo na ako. At tumakbo na rin po siya. Medyo malayo-layo pa po ako noon sa uuwian ko. Nagsisimula na po akong matakot, kilabutan at pagpanik. Nang maya-maya, Sir Paul, malapit na po siya sa akin. Doon ko na nilabas ang isang bagay na pinakaiingat-ingatan ko. Apo, pag nagpunta ka ng Capiz, magbaon ka palagi nito ha. Makakatulong sa'yo ito. Bawang, kalamansi, pangontra sa mga masasamang nilalang. Sir Paul, hindi ko alam kung para sa inyo noon. Basta sinunod ko lang ang lola ko noon. Sa tuwing pumapasok ako noon sa eskwelahan, may dala-dala akong kalamansi at bawang sa bulsa ko noon. Nilabas ko yun, Sir Paul. At sa paglapit ng lalaki na yun sa akin, nilabas ko ito.
tinapat ko doon sa lalaki na iyon at huminto siya at nakita kong umasik ang kanyang muka. Para bang kumulubot ang kanyang muka. Nagkaroon siya ng pangal at pumangit siya. Umatras siya at binato ko siya ng isang kalamansi at isang bawang. Tumama yun sa mukha niya at alam niyo ba? Nasugatan po siya, parang nalapnos po ang balat niya. Nasaktan siya. Kalipas po ng takbo yung lalaki na iyon. Kung sino man yun, mabilis siyang nawala. Tumakbo sa kung saan. Ako naman, tumakbo rin, Sir Paul, pauwi sa amin. Kinuwento ko sa mga magulang ko ang nangyari. Sabi nila, aswang daw ang humabol sa akin. Takot na takot ako noon, Sir Paul. Totoo nga ang kwento sa Capiz. May mga aswang handang mambiktima, kumatay ng mga inosente. Mula nun, Sir Paul, ay sinusundo na ako palagi ng tatay ko. Hindi na rin ako nag-aalis ng bawang at kalamansi sa katawan ko noon hanggang sa makagraduate ako. Nung nag-college naman ako, bumalik na ako ng Capiz. At mula naman noon, Sir Paul, never na ako naka-experience ng aswang. Nakakatakot, nakakakilabot. Dito na lang po, Sir Paul. Nga pala, paulito na lang po. Katukayo nyo, Sir Paul. God bless po sa ating lahat. More power pa po sa channel nyo, Sir Paul. Sana po makabalik na ang monetization ninyo para magbalik na po yung daily uploads ninyo. Salamat po.